Eto mga tol, samahan nyo nga pala ako. Unang biyahe ngayong araw ng linggo. Balik tinanghali na nga ako, nasa alas 11 na po ng umaga. Unang biyahe. Tayo mga tol, alas 11 na ng umaga, mga tol, araw ng linggo. Bali 00 trip tayo. So titingnan natin kung ilang kilometro yung may tatakbo natin at magkano kikitain. So ito yung pinasukan ako ng booking mga tol, 615 sa akin naka-cash at 1.8 km po yung pick up niya. Medyo maganda yung unang biyahe natin mga tol. Unang biyahe natin ngayong araw ng linggo, pinasukan tayo ng booking 615 sa akin. Yung pick up rin siya mga tol ay nasa 1.8 km. So all goods pa rin, kilo pa rin. Kahit medyo malayo yung pick up. Kahit papaano, tunay yung nabingwit natin mga tol. Bali sa mga nagtatanong bakit tanghali na ako bumabiyahe ng linggo. Mga tol, dati kasi maaga ako bumabiyahe pag linggo. Pero ngayon, tatanghali na talaga ako, tinatanghali na ako ng gising. Kumbaga nakuha ko na yung mga diskarte. Kahit tanghali na umaga ako, halos same pa rin yung kinikita ko mga tol kapag linggo. Sa linggo kasi marami nagbubook pagkatanghali na kasi naglalabasan na yung mga tao na mamasyal. Lalo na nung mga nakarang araw, nung Biyernes o nung Sabado, payday mga tol. Kaya siguro may pera pa yung iba na nakasave para pamasyal ngayong araw na to. Alam niyo naman, ang mga Pilipino, pagka may pera, hindi talaga mapapakali yan. Talagang gala kung gala yan. So yun mga tol, tamahan niyo ako ngayong araw ng linggo. Titingnan natin kung magkano yung kitain natin ngayong araw. So yung mga tol, nandito na tayo sa pick up location ng ating pasahero. Pero wala pa siya. So antay tayo ng mga 5 minutes to 10 minutes mga tol. So ayan o, hello, I'm here. Dumating ako ng 12:10. So antayin natin mga tol, let's go. Time check mga tol, 11:57. Bali 17.1 km na yung takbo natin. Bali ito na mga tol, bali di ba yung sa akin dito ay 615. Pag dinrap off kasama yung commission ay 648. So may promo pa siya na 150. So itong promo level na to mga tol, papasok pa ito sa ating cash wallet. Okay, let's go. So abang-abang ulit tayo ng panibagong booking mga tol. Nandito tayo sa may DLTV ko. Okay mga tol, nandito na tayo sa drop off location. At syempre maghahanap tayo ng matatambayan natin. Meron ditong matatambayan So ayan, balitaan ko kayo mamaya mga tol. Sana makakuha ulit tayo ng magandang booking. Pero ang pinaka the best dito, kahit dito lang tayo, kahit pa isa-isang daan na, kasi wala nang si Grab yung booking na 64 pesos mga tol. Wala na, puro 110 na po ang pinakamababa. So ganun pa man, sana pasukan tayo ng mga ganun. Makalimang 110 tayo, 500 pesos din yun. Hindi, limang 110 550 pesos din yung mga tol. Diba kilo? Yung mga tol, balitaan ko kayo mamaya. Time check mga tol, 4:02 na ng hapon mga tol at 81.7 km na natakbo natin. So bali mga tol, nandito ako ngayon sa Makati. Dito, may mga event dito mga tol. Ayun, may concert. So bali mga tol, na-drop off po na lang ating pasahero ko. 488 sa akin. Kasama yung commission ni Grab ay for 199. So confirm ko na mga tol. So bali nagpatay ako ng ilang oras na ba ako bumabiyahe? Ilang oras na ba ito nakalagay dito? Walang oras dito. So ayun mga tol, magsiset destination ako dahil ito na yung kinita natin. Naka 2.6 na tayo mga tol. So palapit na tayo sa kota, kaya magsiset destination na tayo. Wawatanay. Ay putik, wait lang mga tol. Tanggalin din yung sombrero. Self verification mga tol para port safety ng yun ang bira So ayan. Ayun, set din na tayo mga tol. Sana pasukan tayo ng booking dito. Sabi mga tol, sunod-sunod yung booking ko kanina. Kumbaga kung saan yung pick up, doon din yung kung saan yung drop off, doon din yung pick up. Tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy, wala talaga humpay. Kaya hindi ako nakapag-video kanina. So ngayon, nag-set din na tayo dahil pakota na tayo, 2.6 na So ano pa bang gagawin natin? 3,000 lang o 3,000 plus. Ox na ako doon, kilo na yung mga tol. Para kasi sa akin, hindi na bugbog yung katawan ko, stress. Ang pinaka the best dyan, yung sasakyan, hindi rin bugbog at hindi rin stress. Kaya nagtataka nga ako dito sa sasakyan ko, yung mga kasabayan nito na kaidaran niya. Marami nang napalitan, samantalang ito, langis-langis lang ang napalitan, langis at saka mga filter lang. So yun lang yung mga napalitan niya mga tol. So yun lang, balitaan ko kayo mamaya kapag may pumasok na panibagong booking at nakakuha tayo pa uwi. Let's go! Umalis ako doon sa pwesto ko kasi pinalis ako ng guard, bawal ata magtambay dun So ngayon gagawin ko, iikot ako dito, pupunta ako sa may tinatambayan ko dito sa may KFC mga tol. So grabe mga tol, sarado pala rito, may ganap pala dito sa Makati. Ayan So ayan, iikot na lang ako. Pambira sarado, akala ko huliin ako Nara ako ng enforcer. Sabi ko, sir sarado ba? Sabi niya ikot na lang daw ako.
Yun yung mga tol, ito yung pinaka the best na gusto ko dito sa Makati, yung may mga rebulto. Hindi ko alam kung sino yan dyan eh. Parang ito yung ano eh. Parang, si Ninoy Aquino pala to mga tol. Ayan o. Ninoy Aquino ba yan? Ayan may salamin. Lawak ng mga building dito sa Makati mga tol. Ayan o. Sa mga nagtatanong dyan at nagbabalak pumasok dito sa pagiging Grab driver, okay pa naman talaga, kumikita pa naman talaga mga tol. Kahit nga nagbaboundary hulog eh, kumikita naman talaga eh. Yes, kasi yung mga kakilala ko, yung mga nagbaboundary hulog, kung hindi kumikita, di sana matagal na silang umayaw. Pero hanggang ngayon tuloy-tuloy pa naman sila eh. Kaya sa mga nagbabalak pumasok dito, tiyagaan lang talaga. Oo, kasi kung tatamad-tamad ka rito, hindi ka talaga kikita. Kakapusin ka at mababaon ka sa utang. Kahit nga yung mga operator na eh, yung mga sarili ng unit na pumapasada dito, kung minsan, hindi rin nila kinakaya eh. Kasi sa sobrang stress, pagod, tapos hindi pa nila gamay o hindi pa nila kabisado yung application sa daan, kung saan ang magandang lusutan, saan maraming booking. Kaya ang resulta, kahit habaan nila ng oras, ang kita nila ganun pa rin. So kung halimbawa, ganun din ako nung umpisa eh. Ngayon kasi bumabiyaya ako ng maiksing oras pero kota na. Hindi na kagaya nung dati na mahaba talaga yung oras ko pero hindi ako kumukota. Tama. Kumbaga umabot pa ako ng 15 hours to 16 hours, hindi pa rin ako makakota kasi hindi ko kasi kabisado yung galawan. Pero ngayon, alam ko na, kabisado ko na yung may mga technique. Kaya yun, kilo talaga mga tol. Kahit maaga pa, kumukota na ako. Yun mga tol, nagpatay tayo ng makina. Nandito ako ngayon sa Makati mga tol. Alam nyo ba kapag Sabado at Linggo, libre po ang parking dito. Wala pang huli, hindi pa kayo kaklam dito, libre pa yung parking. So ayun mga tol, nag-aantay tayo ng nakaseti tayo mga tol. Tapos pambira, 4 na oras lang tayo bumabiyahe oh. Tapos medyo kota na rin tayo, naka 2.6 na rin mga tol. So kapag nakakuha ko na ito, diretso dito sa Taytay, kota yun mga tol, 3,000 yan. So antay tayo ng mga ilang minuto. Kapag walang pumasok, baka alisin ko muna tong set biyahe muna siguro ako. Baka mamaya na lang ako magsiseti mga tol kapag ganun nangyari. Okay mga tol, pagkatapos ng mga 40 to 50 minutes mga tol, pinasukan na tayo pa uwi mga tol. Ayun o. Ayun o. So ayun mga tol, makakauwi na tayo. Ayan. So bali nakapatay yung aking sasakyan. Nandito pa rin ako sa Makati, sa may free parking kapag Sabado Linggo. So ayun mga tol, let's go, punta na natin. Let's go. Nakakalungkot lang, layo ng pickup 2.7 pero okay pa rin. Kasi pauwi na rin siya wait lang So pauwi na rin kasi mga tol. Kasi alam niyo bakit mga tol, kung hindi natin kukunin yan, wala, kakalawangin tayo dito sa area na to. Kakalawangin tayo mga tol, hindi tayo makakauwi. Kaya nga kahit malayo yung pick up, talagang obligado kukunin natin para makauwi mga tol. So yun lang, ito lang kagandahan kay Grab na meron siyang set destination. Hindi mo na kailangan makipag-agawan sa mga driver para makuha yung booking na yun. Kapag dito sa Grab nakaset di ka matik, kapag binigay sa'yo na yun. Pero may option ka pa rin naman kung tatanggapin mo siya o hindi. So yun nga lang mga tol, kung magiging pilimon ka rito, alam nyo na mangyayari. Meron pong penalty dito mga tol kapag inabuso po natin yung pag-ignore. Kasi dito meron siyang 15 seconds na ignore. Kung pwede mo siyang i-accept, kung pwede mo naman siyang tanggihan. So yun ang kagandahan dito kay Grab mga tol. At syempre, para naman hindi masira ang Grab sa mga pasahero, iniiwasan talaga dito sa platform na to ang pilimon. Hanggat maaari mga tol, tanggap na talaga. Pero kung halimbawa naman may reason ka talaga na sobrang layo ng pickup, bakit mo naman kukunin? Syempre lugi ka naman nun. Lalong lalo na napakamahal ng gas ngayon mga tol. So yun lang, malapit na ako sa pickup location ko mga tol. At puntahan na natin ang ating passengers. Okay, time check mga tol, 5:49 na. 26.6 km po na yung takbo natin. So bali na gas na ako mga tol, 1,000. So sumobra pa nga yung gas ko. Kasi yung bago tayo bumiyahe kanina, dito lang yung gas niya So bali mga tol, ang ginugol natin na oras ay 5 hours and 30 minutes tayong online. Tapos ang kinita natin ay nasa 2,965. So bali kasama na yung mga tip mga tol, ano na yan, 3,000 na yan mga tol. Ngayon titingnan natin kung magkano yung natin mga tol. Nagas na ako 1,000 Okay, ito mga tol So bali 3,000 minus natin yung 1,000, tapos minus natin yung
1,000 para sa maintenance ng sasakyan. Ito panggas, maintenance at panghulog ng sasakyan. Tapos minus natin yung 500. So meron tayong 500 na savings. At ayun na nga mga tol, dito na nagtatapos ang ating biyahe. So bali, nagkaroon tayo ng savings na 500 pesos. Naibigay ko na lahat ng obligasyon, mapasasakyan man, gasolina, at syempre yung pangkain namin, budget araw-araw. 500 po kasi yung budget namin araw-araw. So yun mga tol, kahit pa paano may savings tayo. Yung 500 na yan, kapag naipon niya sa loob ng isang buwan, nasa 15,000 din yan mga tol. So hindi naman lagi 500 yung nagiging savings ko. Minsan mataas dyan, minsan malaki. Nakadepende po sa sipag ko yun. Ngayon naman, hindi na talaga ako nagsisipag ng gusto di kagaya noon na nag-100,000 ako monthly. Ganun mga tol. Pero ngayon, hindi na. Basta konting pasobra lang, may bigay lahat ng obligasyon, okay na ako doon. At least hindi ako pagod, hindi ako tawag yung sobrang stress. Pag nakakasama pa natin yung ating pamilya na mas mahaba, kasi alam naman natin na hindi natin alam, ang buhay ng tao napakaiksi lang. Pwede tayong mawala anytime sa pahintulot ng ating Panginoon. Syempre, ang panalangin natin sa Panginoon, wag muna kasi bata pa ako mga tol. Manilit pa yung mga anak ko. Saka syempre, mas maganda makasama pa natin sila ng matagal. So yun lang mga tol, maraming salamat. Sa mga nagtatanong dyan, ito na sagot. I-follow nyo ako at i-subscribe nyo ako sa aking YouTube channel para magkaroon kayo ng idea sa mga daily vlog ko dito sa pagiging Grab car driver. So yun lang mga tol, ingat kayo palagi. God bless.